yung color na silver, no, kaysa dun sa dito kasi pabulaklak yung kanyang hugis, ano. Tapos yung dulo, at kapag halimbawang nag-matured na po yan, lumalaki, tapos nagkatin, ang ganda, diba? Kasi green naman yung tumutubo, no, kapag nagtatanim ako ng dahon na variegated. Hello everyone, this is Sir Misunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba ang gagawin natin? Kung napansin nyo, dito na naman tayo sa ating area ng snake plants, dahil isa na namang variety ng snake plants yung ating ipiplex sa inyo, no? Marahil yung iba sa inyo meron na nito, pero alam nyo ba na meron ding iba't ibang variety ang mga snake plants na ito? At malalaman nyo yan sa ating pagbalik, kaya kung ready na kayo mga ka-MTP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP, at ngayon nga po, kanina pagbisita ko dito sa ating snake plants area, yung aking mga variegated snake plants, meron ako napansin, ano, na isang snake plants na napakaganda, pero bala ko siyang i-uproot. Pero alam niyo po ba na bukod dun sa kanyang variegated form, meron din po siyang karaniwang form, ano. Ito yung tinutukoy ko, yung Gabriela snake plants. Pamilyar ba kayo dun sa Gabriela snake plants? At ito ordinary lang to, pero pag nakita nyo yung mga varieties nya, matutuwa kayo at nanaisin yung mag-alaga, no? Pero ayan, tingnan natin ang malapitan at papakita ko sa inyo up close and personal yung ating mga Gabriela. And we're back mga ka-MDP. Napakarami nating mga snake plants dito. At sa mga nakasubaybay sa akin, alam nyo naman na kapag ito na yung topic natin, talaga na mga para akong kinikilig, ano? Dahil paborito ko yung halamang ito, ang snake plants. At hindi naman obvious dahil hanggang dyan nakakarating, no? Meron din tayong mga green varieties nito, pero sabi ko nga sa inyo, yung tatalakayin natin yung Gabriela. Pamilyar ba kayo dyan? Maganda tong Gabriela kasi napaka-compact nung kanyang tubo, ano. Bukod dun sa simbolismo niya na upwards, di ba, ang mga snake plants, alam natin na yung tubo niya upwards, ano, na nagsisimbolismo ng growth, no, at kaperahan. So ngayon, ayan, pakita ko sa inyo yung mga Gabriela. Ito yung ating mga Gabriela sa garden. Yan po yung itsura niya, no. So kung napapansin nyo yung mga snake plants, ano, ang daming mga pinapangalan sa babae, no. Isa na yun yung Gabriela, no. At itong Gabriela, parang ang tapang-tapang ng pangalan, Gabriela silang. Yun yung naaalala ko kapag tinitingnan ng plants na to. Pero bukod dyan, napakaganda nung kanyang tindigan, no. At kita nyo, para siyang bulaklak na matutulis yung pinakadulo, no. Kumbaga sa rose ito, dahon siya, pero pabulaklak yung kanyang hugis, ano. Tapos yung dulo talaga namang medyo matutulis, pero hindi naman po nakakasakit yan, ano. Matulis lang siya, pero soft naman po iyan. So this one is yung Gabriela na ordinary, no, pero hybrid din yung tawag nila dyan, kasi ito parang pinagsama na ng mga iba't ibang plants bago mabuo ang Gabriela, no, ng ilang snake plants. So this one yung green, no, pero bukod po sa green na yan, talaga naman pong meron pang mga ibang variety, no. Actually po, ang mga Gabriela, lumalaki po yan, ano, dito sa ating garden. Meron akong, ayan, pinakamalaki kong Gabriela, no. Napakalaki niyan, no. At kapag halimbawang nag-matured na po yan, lumalaki, tapos nagkakaroon po siya ng suwi dito, no, yung suloy na tinatawag, ano. Ayan, nagkakaroon po siya ng suloy na anak niya. So yun yung nagiging bagong plants. Pwede rin siyang ikat. Kung halimbawa ipapropagate nyo, tatanggalin nyo po yung mga dahon sa baba, tapos pugot method, no. Pero usually tayo, ang ginagawa natin, mas maganda po yung ganito, kasi minsan kapag umuusbong, no, naiiba yung forma, naiiba yung tumutubo sa kanya. Like for example, dito sa garden natin, yung practice natin na kapag dahon lang yung pinropagate natin, naiiba yung form, naiiba yung variegations, no, ng halaman. Pero ang variety nito,
may iba rin ano. Kung ito napansin nyo, may pagka green na halong light na silver. Makita nyo naman ito yung bluish na silver, no. Yan yung silver na Gabriela, no. Ang ganda rin yan. Grabe nung kanyang itsura. O, tingnan nyo. Tingnan nyo, kung ikukumpara yung dalawa, mas maputi ito, no. At mas light yung color na silver, no. Kaysa dun sa dito, kasi parang nagiging light green yung silver nito. Ito silver na silver talaga, no? Kaya silver Gabriela yung tawag niya, pero ma-bluish naman yung kanyang green na part. So ito ganyan din yung ano niya, pareho sila. Tingnan nyo, rosette type, maganda, no. Tapos yan, ganun din yan. Ito isang tip lang, kapag halimbawa nagkakaroon ng mga dried yan, kasi kapag tag-init ganyan, kasi alam nyo naman na itong mga snake plants iimbak yan ng tubig dun sa kanyang pinakadahon, and napakaseldom nating diligan kasi nga baka ma-overwater tayo. Kumbaga kahit once a day pag tuyo na yung lupa, tsaka lang kayo magdilig, ano, kasi minsan yung iba nakukumit yung overwatering. Tanggalin nyo lang yung mga dahon sa ilalim, ano, kasi pamamahayan pa yun ng fungus. Halimbawa ito, tingnan nyo, pag lumambot yan, mahahawa pa yung iba yung mga plants. So ito kahit bata, tingnan nyo. So natural yan na magkaroon ng mga dilaw-dilaw sa ilalim. Ang mahalaga lang po, ugaliin nyo yung pagtatanggal niyan, kasi once na meron pong mga dilaw-dilaw dyan at nagtutubig, yan ay sanhi ng fungus, no. So kapag hindi mo yan tinanggal at hinayaan mo lang, pwede namang maging dry, pero kung magiging masama, ang mangyayari po dyan is mahahawa yung ibang halaman, ano. Pero anyways, matitibay naman yung mga Gabriela. Pakita ko sa inyo, ito naman yung isa. Tingnan nyo, nagkaroon na siya ng suloy. So ito naman yung silver natin tinatawag na Gabriela. May mga suloy-suloy din siya, no. At isa rin yan sa mga paborito ko na mga snake plants sa mga green variety, no, o yung mga hindi variegated. Kasi pag tinawag nating variegated, ang naglalaro lang sa isip natin yung puti, dilaw, yun yung mga kulay, ano. Pero this one, variegated din naman silang matatawag kasi may mga light color sila, hindi sila plain. So meron pa ring variations na tinatawag, kaya lang mas nasanay tayo na ang nakikita nating variegated yung mga dilaw, gold, yellow, yun yung mga kulay, or white pala. Yellow, dilaw in English. Anyways, pero ayan, tamo, tinatanggal ko yung mga old niya, no. So kapag hindi po natutuyo yung ulba ng snake plants nyo, yung pinaka potting mix niya, agapan nyo po, make sure na matuyo yan, kasi pag nagtubig po iyan, delikado po yung roots ng inyong mga halaman, maaring ikamatay nila yan. So ano ba yung nakita ko kanina, diba sabi ko sa inyo, mayroon tayong nakita na something dun sa ating variegated, kasi hindi lang po yan yung varieties ng Gabriela natin. Ito yung nakakatuwa dyan, meron akong variety nito na variegated, yung dilaw na pinaghalong puti, yan makikita doon, pero nag-iisa lang yung ganito ko, kasi before dalawa yan, yung isa I don't know kung namatay or pero feeling ko na itabi ko yung Gabriela kung isa, hanapin lang natin. Pero for the meantime, yan lang naman. Tapos pag-usapan natin yung care tips niya, habang niriripat ko yung i-uproot natin na Gabriela, kasi nakalagay siya sa isang malaking lalagyanan, at bala ko kasi tanggalin na yun doon, ilipat siya sa bukod na paso. So magre-repat tayo ngayon, tapos explain ko sa inyo yung plant care, So puntahan natin dito, at ayun po siya, ayun. So siguro punta muna tayo dun sa kabila para makita natin ang mas malapitan, kasi ayan siya, kita nyo, ayan, para makita natin, tapos i-upload na rin tuloy natin. So ayan, kumabila na ako dito sa ating kabilang area. Tingnan natin,
Ayan, ako may aso pa yata dito. Anyways, pagpasensyahan nyo na itahol ng aso, no? Daming mga damo dito. Kasi ang hihira ako mo dito. Ang worries ko kasi, pag nandito pa yan, baka mamaya, magkaroon po yan ng root rot. Kasi ang laki nitong paso na to, ilan lang silang halaman dyan, ano? So, ito po yung Gabriela natin. Ang ganda, diba? Medyo, meron nga lang, ano, yan nga, oh, sinasabi ko sa inyo na parang nagkaroon ng something, no? Parang ayan, tatanggalin ko na rin yan mamaya. Anyways, para lang ma-save natin tong Gabriela kasi nag-iisa na lang yung Gabriela ko. Medyo maingay dito yung aso kaya bibilisan na natin yung pagtatanggal nito. Tingnan ko kung mabubunot, madali lang bunutin. Ayan, ang ganda ng roots, meron ng roots pero mas gaganda pa yan kung maililipat natin. So tara dun muna tayo at tumataho lang aso dito. Yan, at yan o, look. So eto na, at nakuha ko na yung Gabriela natin na variegated na. Yan, ang worries ko kasi mag overwatering yan, so isi-save muna natin, ano. At kapag recover na yan, tsaka natin papalaot uli. Anyways, ayun o, kita nyo. Yan o, tanggalin ko na nga to. O, kita nyo, nagkaroon siya ng parang pagkasira yung dahon doon. So tak natin yan. And I hope mapaganda ko pa siya kasi tingnan nyo yung itsura niya, parang nagkaroon siya ng problem, ano, yung kanyang pinakagitnang dahon. Tapos itong mga ilalim dito nagkaroon niya ng mga ganyan. So gagawin natin is ina-fruit natin para alagaan natin, no, maayos at hindi muna natin siya isasabak sa ulanan kasi pag ganitong maliit pa at napaka slow grower, pwedeng dito sa area pero nakasilong siya, no, isisilong lang natin siya nang hindi masyadong masira, ano. So ayan, tanggalin na rin natin to. Ayan, meron siyang ano. Actually ito, hindi ko na pag-aaksaya na panahong itanim kasi green naman yung tumutubo, no? Kapag nagtatanim ako ng dahon na variegated, green ang tumutubo sa akin. Ewan ko sa inyo, i-comment nyo dyan kung may experience kayo na dahon ng tinanim nyo tapos ang tumubo hindi green, ano. Pero ganyan tayo sa snake plants. Yan ang ating mga personal experience. Kapag nagtanim ng dahon na variegated, ang pinuproduce ay hindi variegated kundi green lang na plants, ano. Anyways, ayan, tinatanggal-tanggal ko lang at nililinis-linis ko lang, ano. Hindi naman siya masyadong maarte. Kaya lang kasi ito, sabi ko nga sa inyo, pag ganito lang kaliliit, mga ganyan, medyo delikado pa yan at maselan, no. Kaya ang dapat ang gagawin natin, gawin muna natin silang mga stable bago natin sila pakawalan rain or shine. Usually kasi kapag tinatanim natin sila at nilalabas kagad natin sila, yung bagong tanim, tapos mga ano, naninibago pa yung ugat niyan. At kapag hindi pa stable yung roots niya, yan yung tendency na pwede po siyang ma-overwater, ano, or kapitan ng mga kung ano-ano sa kanyang mga dahon. Anyways, ayan, sa tingin ko naman maayos na to, pwede na yan. Tingnan nyo, ang tagal-tagal na panahon nang nakatanim yun doon. Tingnan nyo, ganyan pa lang siya. So pipili lang tayo ng hindi masyadong malaki, no, tamang-tama lang, at dito na siya magpapalaki. Anyways, gagamit tayo ng lupa. This one is MDP soil mix, soil mix para sa cactus and succulents. Ito rin po yung ginagamit ko sa aking mga snake plant. Saan ko to binili? Puntahan nyo po yung page ng Mini Dino Park and Eco Garden. Yan po ay makikita nyo sa Facebook, ano. At kapag nakita nyo yan, mag-message po kayo. Ito mura lang yung isang ganito, 50 pesos lang po, ano. Pero sigurado ka naman na fast training ang iyong pating mix at iwas ka sa pagkabulok, no. So napakadali lang. Ayan, nilagyan lang natin yung paso. Ito clay pot yung ginamit ko, stock ko nung mga clay pot na luma. And dyan natin tatanim, butasan lang natin ng konti, tapos ilagay na natin yan dyan. So
Grabe, ang ganda. Feeling ko ang ganda nito. Parang mas na-challenge pa ako na pagandahin. O teka, kukuha muna tayo ng pampaganda. Yung ating aqua soil, no? Maganda rin ang aqua soil. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng aqua soil. Lalagyan natin to ng parang design dito sa gilid para lalong gumanda siya. So ito yung aking aqua soil, dito ko nilagay sa aking garapon. And ayan yung itsura ng mga aqua soil, oh. Yun yung gamit ko sa mga snake plants kapag halimbawang pinandi-design ko sa mga gilid-gilid niya. Maganda rin ang aqua soil kasi may mga benefits din yan na nakukuha yung mga plants. Pwede nyo i-check yan dun sa aking mga ginawang video, yung pag ano natin, re-repat natin na ginagamitan natin ng aqua soil. So ayan yung ating aqua soil, kasi yung iba parang ginagawa rin nilang fertilizer itong aqua soil. O look, diba ang ganda niya ng ating variegated na Gabriela, no? Sobrang ganda. And yan, i-display na natin to. So pag-usapan muna natin kung paano alagaan ang mga snake plants na Gabriela. Actually medyo magkaiba yung pag-aalaga dun sa variegated, kasi itong variegated kailangan niya ng enough na sunlight. Yung Gabriela na green ay pinakita ko kanina, kahit po konting-konting araw lang makakasurvive yan. Pero sabi ko nga, sa mga plants po, importante na merong sunlight na natatanggap, ano? Dahil yun yung ginagamit nila sa pagluluto ng pagkain nila. Kaya importante na may sunlight. Although kaya nilang tumagal sa low light conditions or sa shaded bright, kailangan pa rin ng sunlight, ano, para manatiling maganda. At lalo dito sa mga variegated, ano, importante. Mapansin nyo, yung mga green plants, yun yung madalas na talagang nagta-thrive pagdating sa mga indoor, no? Pagpansin niyo kapag variegated yung inyong mga plants at nilagay nyo po yan sa inyong loob ng bahay, kumukupas yung kulay at nagiging fade, walang glow, no? Pero kung napansin nyo na meron siyang enough na sunlight, maganda po yung tubo, maganda yung kulay, at parang buhay na buhay talaga yung alaman nyo, no? Parang naglalabas siya ng kakaibang aura. Kaya importante yung sunlight, kahit na sabihin natin na konti-konti, basta mabigyan sila, no, ng sunlight para manatiling buhay. Pero kung gusto nyo na maganda, enough sunlight, 6 to 8 hours na sunlight ay importanteng makuha nila. Pagdating sa tubig, huwag basta-basta magdilig. Kung halimbawa nasa loob ng bahay po yan at hindi naaarawan, konting araw lang, mahirap at matagal patuyuin ng lupa. Make sure na magdilig po kayo kapag halimbawang tuyo na po yung soil mix, no? Or yung potting mix na ginamit nyo. Kung halimbawa naman po na nasa labas yan, ulanin, arawin, at napansin nyo na hindi tumitila ang ulan, kung sa tingin nyo ay mabababad, ilipat po ng pwesto, no? Pero kung sa tingin nyo naman po ay talagang well draining yung soil, natutuyo kagad, at hindi naman sunod-sunod yung pag-ulan, okay lang po yan, ano? Pwede po kayong gumamit ng shaded na net or net na hindi masyadong tumatagos yung ulan. Yan, para po maiwasan yung pagka-overwater ng plants at pagiging sanhi ng root rot, ano? So ayan, nakilala nyo na po yung Gabriela na uri ng snake plants, ano. I hope meron din kayo niyan, at kung wala, try nyo po mag-collect, ano. Maganda rin po yan. Thank you so much sa inyong panonood. I'm sure na busog ko na mga mata nyo sa gaganda ng mga snake plants natin dito sa ating garden, ano, at manatili pong nakatutok dahil lagi po tayong mayroong mga content na tungkol sa snake plants, ano. At mag-subscribe na po dyan kung hindi pa. Pindutin yung subscribe button, pati notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Sunaho, sasabi sa inyo ng happy planting. Bye!